Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 14 March 2024. Batiin muna natin ang ating anak ng happy birthday, Daryl. Always be in good health, anak. Happy and safe. God bless. Awit ng pagpuri sa Diyos na manlilikha. Awit chapter 104 verse 1. Papurihin mo si Yahweh o aking kaluluwa, ikaw Yahweh na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Karangal at kamahalan lubos na nadaramtan ka. Verse 2. O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag, kalangit at parang tulda na kamay mo ang nagladlad. Verse 3, ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas, ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Verse 4, tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy at kidlat na matatalim ang lingkod mong tumutulong. Verse 5, ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa, matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Verse 6, ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Verse 7, ngunit noong magalit ka, itong tubig ay tumakas nang marinig ang sigaw mo, tumilapon agad-agad. Verse 8, bumuhos sa kabundukan, umaagos sa kapatagan, natipon sa isang dakot, naging isang karagatan. Verse 9, matapos ang ginawa mo'y naglagay ka ng hangganan upang itong kalupa ay di na muling laganapan. Verse 10, lumilikha ka ng ilog na patong kapatagan sa gilid ng mga burol o maagos na marahan. Verse 11, kaya kahit nasa ilang ang hayop na naroon, maging hayop na mailap, may tubig na naiinom. Verse 12, sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya, mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Verse 13, magmula sa kalangitan mga bundok ay nadilig, ibinuhos ang pagpapalat, lumaganap sa daigdig. Verse 14, tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka, nagkaroon ng halamang masaganang namumunga, ano pat ang mga tao ay may pagkaing nakukuha. Verse 15, mayroong ubas na inumin, kaya tao'y masasaya, may langis pa ng olibong, nagdudulot ng ligaya, at tinapay na pagkaing pampalakas sa tuwina. Verse 16, ang mga kahoy ni Yahweh masaganang nadidilig, mga cedar ng Libanon, kayo mismo ang nagtanim. Verse 17, sa malagong mga puno at malabay nitong sanga, mga iboy nagpupugad, doon sila tumitira. Awit chapter 104 verse 18, yaong mga kambing gubat nagkalat sa kabundukan, sa bitak ng mga bato ang koniho nananahan. Verse 19, ang buwan ay nababatid sa buwan ding iyong likha, araw na may lumulubog sa oras na itinakda. Verse 20, lumikha ka nitong dilim at gabi ang itinawag, kung gumigising ang hayop na maiilap. Awit chapter 104 verse 21, umuungal itong leon samantalang humahanap ng kanyang makakain, na sa Diyos din nagbubuhat. Verse 22, kung sumapit ang umaga, dala nito kanyang huli, pumupunta sa tago at doon siya nangungubli. Verse 23, samantalang itong tao mahayo sa gawain, sa paggawang walang tigil, inaabot na ng dilim. Verse 24, sa daigdig ikaw Yahweh, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa, sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Verse 25, nariyan ang mga malawak na karagatan, malakit maliliit na isda ay di mabilang. Verse 26, iba't ibang mga bapor ang dito ay naglalakbay, samantalang ang libyatang nilikha may kaagapay. Awit chapter 104 verse 27, lahat sila'y umaasa sa iyo, ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Verse 28, ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap, mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Verse 29, kapag ikay lumalayo, labis silang nangangamba, takot silang mamatay, kung lagutin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon sila mula. Verse 30, taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Awit chapter 104 verse 31. Pakisabayin ako ng basa guys, para pareho tayong matututo dito.
Awit chapter 104 verse 31. Ulitin ko muna yung awit chapter 104 verse 30 guys. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Verse 31, sana ang iyong karangal ay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Verse 32, nanginginig ang nilikha kapag titig mo sa daigdig. Ang bundok na hipuin mo'y umuusok, nag-iinit. Verse 33, aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan, siya ay aking papurihin habang ako'y nabubuhay. Verse 34, ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan pagkat ako'y nagagalak nagpupuri sa may kapal. Verse 35, ang lahat ng masasama sana'y alisin sa daigdig, ang dapat ay lipulin na upang sila ay maalis. Si Yahweh ay purihin mo, aking kaluluwa, purihin si Yahweh. Awit sa paggunita sa kasaysayan ng bansang Israel. Ito guys, kasaysayan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, ang Bible is Word of God, pero kasaysayan din siya ng Israel. Awit sa paggunita sa kasaysayan ng bansang Israel, 1 Chronicles 16, 1 Chronicles 16, 8-22. Awit chapter 105 verse 1. Dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan, ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Verse 2, siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Verse 3, tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya, ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya. Verse 4, siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan, siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Verse 5, ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Awit chapter 105 verse 6, ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ng lahat ng na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Awit chapter 105 verse 7. Sorry guys, nagkakamali lang. Okay, ang Diyos na si Yahweh ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ang nasasaklaw buong sansinukob. Verse 8, ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Verse 9, ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Verse 10, sa harap ni Jacob, ang pangakong ito'y kanyang pinagtibay para sa Israel, ang tipan na ito ay pangwalang hanggan. Verse 11, sinabi ng Diyos, ang lupang kanaay, ikaw ang kukuha bilang bahagi mo sa aking pangako na ipapamana. Verse 12, nang panahong iyon sila ay iilan, hindi pa marami, kaya sa lupaing tinirhan nila ay hindi nanatili. Verse 13, tulad nila, doon ay taong lagalag na palipat-lipat kung saang lupalop, mga kaharian sila napasadlak. Verse 14, sino man ay hindi niya tinulutang sila'y alipinin, ang haring magtangka na gumawa nito ay pananagutin. Verse 15, ang sabi ng Diyos, di dapat apihin ang kanyang hinirang, ang mga propitang mga lingkod niya ay hindi dapat saktan. Verse 16, sa lupain nila ay mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon. Kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Verse 17, subalit ang Diyos sa unahan nila ay may sugong lalaki, tulad ng alipin, ibininta nila ang batang si Jose. So may purpose talaga yung pagbinta kay Joseph guys, dati. Verse 18, mga paa nito'y nagdanas ng hirap ng maikadina, pinapagkwintas ng kolyar, na bakal pati liig niya. Verse 19, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya subukin nitong si Yahweh, na siyang nangakong siya ay tutubusin. Verse 20, ang ginamit ng Diyos ay isang hari upang lumaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Verse 21, doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala sa buong lupain si Jose, ginawa niyang katiwala. Verse 22,
Siya nang sinusunod ng mga prinsipe doon sa palasyo, siya ang pag-asa ng mga matandang ang gaway magpayo. Verse 23, sa bansang Ehipto, itong si Israel ay doon nagpunta, sa lupain ni Ham, ang nonong si Jacob ay doon tumira. Verse 24, ginawa ni Yahweh ay kusang pinarami ang kanyang hinirang, pinalakas ito, higit pa sa lakas ng mga kaaway. Verse 25, tinulutan niyang doon sa Ehipto sila ay itakwil, ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Verse 26, saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos, sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Verse 27, sa bansang Ehipto'y maraming himalang ginampanan sila, sa utos ng Diyos maraming himalang doon ay nakita. Awit chapter 105 verse 28, ang isang ginawa nila'y pinadilim sa buong lupain, ang ginawang ito'y hindi inintindi ni hindi pinansin. Naalala ko talaga, daming flag mo na bago sila ibinitawan. Verse 29, ang ilog at batis ay kanyang ginawang dugong dumadaloy, pawang nangamatay, ang lahat ng isdang do'y lumalangoy. Awit chapter 105 verse 30, napuno ng mga palakang kay Rami ang buong lupain, maging mga silid ng mahal na hari ay mga may palaka rin. Verse 31, sa utos ng Diyos ay maraming niknik, ang biglang sumipot, sa lahat ng dako ay rami ng langaw, gayon din ang lamok. Verse 32, sa halip na tubig ay maraming yelo, ang nagsilbing ulan, ang kulog at kidlat ay sala sa labat nilang nasaksihan. Awit chapter 105 verse 33, ang mga ubasan, mga punong kahoy katulad ng igos ay kanyang nilagas, mga bunga nito'y hindi na nahinog. Verse 34, isang utos lamang at biglang dumating ang maraming balang, langit ay nagdilim, sa dinami-rami ay hindi mabilang. Verse 35, lahat ng gulayin at mga halaman sa buong lupain sinira ng balang, mga bunga nito'y kanilang kinain. Verse 36, ang mga panganay sa buong Ehipto ay kanyang pinatay, kaya sa Ehipto noon ay naubos ang mga panganay. Awit chapter 105 verse 37, pagkatapos nito ang bayang Israel kanyang inilabas, malulusog sila, lumabas na dalay mga gintot pilak. Verse 38, pawang nangatuwa ang mga Ehipsyo nang sila'y umalis pagkat natakot na sa mga pahirap nilang tinitiis. Ang verse 39, ang naging patnubay nila sa paglakad kung araw ay ulap at kung gabi naman ay haliging apoy na nagliliwanag. Verse 40, nang sila'y humingi niyang makakain, pogo ang nakita, at buhat sa langit sila ay binusog ng maraming mana. Verse 41, sa bitak ng bato, bumukal ang tubig, nang sila'y mauhaw, pinadaloy niyang tulad ay ilog sa gitna ng ilang. Verse 42, nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Verse 43, kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod ng kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Awit chapter 105 verse 44, ang mga hinirang ay binigyan niya ng lupang malawak, sila ang nag-ani sa lupang iyong, iba ang naghirap. Verse 45, awit chapter 105 verse 45, ginawa niya ito upang ang tuntunay kanilang mahalin, yung kautosan ng utos ni Yahweh ay kanilang sundin. Dito talaga ako guys sa verse 44. Ulitin natin. Awit chapter 105 verse 44, ang mga hinirang ay binigyan niya ng lupang malawak, sila ang nag-ani sa lupang iyong, iba ang naghirap. Verse 45, ginawa niya ito upang ang tuntunay kanilang mahalin, yaong kautosan ng utos ni Yahweh ay kanilang sundin. Purihin si Yahweh. Okay, bukas na itong chapter 106 guys. Bye everyone. God bless.